Kinben Book 4 Chapter 155. Nasira ang depensa ng Victoria sa huling quarter. Ginamit naman ng Nauhan ang kanilang advantage na bilis at mas nakita ang shooting nila nang gumanda ang laro ni Garejo. Wika nga ni Ramirez na ngayon ay marahang iginagalaw-galaw ang kanyang ulo para banatin ang tabi ng kanyang leeg. 43 points ang nagawa ng Nauhan sa loob ng 10 minuto. Kung tayo mga kalaban nila ay hindi ko hahayaang ganon ang mangyari. Masyadong malaki ang score na yun. Oo nga't malakas ang Victoria, pero ang depensa ang pinakang kahinaan nila. May depensa sila sa ilalim, pero natalo sila dahil wala silang malakas na perimeter defenders. Maki Romero, first game pa lang pero nakapagtala ka na kaagad ng 45 points. Balak mo bang i-break ang record ko na 50 points noong isang taon? Sabi pa nga ni Henrik sa sarili. At nang makita niyang tapos nang magsaya ang mga players at supporters ng Nauhan, ay doon na nga sila nagsimulang maglakad papunta sa kanilang bench. Habang nangyayari yun, ay napatingin nga rin siya sa kabilang panig ng court at makikita nga na naglalakad na rin ang team ng Mansalay papunta sa pwesto nila. Masayang masaya naman na nagpunta si Ricky sa bench ni Namaki. Dito nga ay naabutan niya na nakabulagta sa upuan si Romero na pagod sa nangyari. Makikita nga at ramdam na ramdam ng binata ang masayang atmosfera sa bench ng mga ito. Nasa likuran na nga rin ni Mendez ang kanyang mga kasamahan sa team Mansalay, dahil sila ang papalit sa pwestong ito kapag sila na ang lalaban. Hindi naman agad uupo si Ricky dahil lilinisan pa ito ng venue personnels na nakaabang na rin sa likuran ng bench. Kuya Maki, ang lupit ng ginawa mo. 45 points ka kaagad sa unang game. Masayang wika nga ni Ricky kay Maki na umayos na ng upo. Makikita nga na nagpunas muna ito ng pawis at napangisi kay Mendez. Mahina kasi ang depensa ng kalaban. Kahit sinong mga magagaling ay mapapansin iyon. Sabi nga ni Maki at napatango naman si Andrea na napatingin sa kabilang bench kung nasaan ang mga taga Victoria. Ito nga napansin niya sa laro ng Eagles. Wala silang magaling na defenders sa mga shooters. Shooting team ang Nauhan at naging advantage nila ang nangyari noong last quarter na kung saan ay gumanda ang laro ng lahat ng mga players ng mga ito. Tumayo na nga ang team ng Nauhan at makikita nga rin nakikipag-usap si Gerald kay Garejo. Si Maki naman ay tinapik sa balikat si Mendez at bago ito umalis ay nag-iwan pa siya ng mga salita rito. Ngayon, ikaw naman ang kailangang manalo. Talunin ninyo ang defending champion. Alam kong magagawa mo yun, Ricky. Sabi pa nga ni Romero na nagpaseryoso kay Mendez. Napatingin nga rin siya sa coach ng Mansalay at nginitian niya ito. Hindi ka pwedeng matalo, Ricky. Malakas ka na ngayon. At alam ko, mas magiging malakas ka pa sa akin. Dagdag pa nga ni Romero at napangiti naman si Ricky. Imposible iyon, kuya. Kitang kita naman sa laro ninyo. Sagot ni Ricky at hindi na naman nagsalta si Romero. Bagkus ay naglakad na ito para pumunta sa tabi. Tapos na nga rin ang mga personals ng venue sa paglilinis ng bench. At dito na nga ibinaba ng mga players ng Mansalay ang kanilang mga gamit. Sa pagkakataong iyon ay maririnig nga ang pagsigaw ng mga manonood na players ni Ricky sa balugoy ni Chess. Galingan ninyo, sir. Boss Andrew, Boss Terence. Sigaw nga ni na Stephen at naroon nga rin ang ilang mga kaklase nila na kumabay pa sa teacher nila. Makikita nga rin doon si Sir Francisco, nakatabi si Miss Ilagan na nasa tabi naman si Ate Lorna. Ngayon na, Carlo, makikita ko na uling maglaro ka. Sabi nga ng matanda sa kanyang sarili. Matagal kasi niya itong hinintay at mabuti na lang daw at dumating sa paaralan si Ricky Mendez. Dahil kung hindi ay baka walang ganitong mangyayari sa manlalarong kanyang sinanay noon. Makikita na nga rin ang paglakad ni Alcoba na sinusundan ni na Andrew at Terence. Silang tatlo nga ang pinakabata sa kanilang team at makikita nga ang seryosong tingin sa kanila ng mga manonood. Maging ang ibang mga team ay ganoon din. Mga high school pa lang ang tatlong iyan. Sabi ni Henrik habang pinagmamasdan ang naunang nakaitim na magwa-warm up. Matangkad yung Alcoba at mukhang hindi yan pure Pinoy. Sambit naman ni Janry Perez na nagtatalo ng bahagya sa tapat ng kanilang bench. Pero huwag na nating pakaisipin kung anong magagawa ng mga yan. Mag-warm up na tayo. Bulalas nga ni Henrik at isang malakas na sigaw naman ang tugon ng kanyang mga players na nagpaingay sa malaking bilang ng kanilang mga supporters. Nagsimula na nga mag-warm up ang dalawang koponan at tumakbo na rin ang timer sa taas. Habang pinapatalbog nga ni Ricky ang bola ay sandali rin siyang napatingin sa paligid. Inalala niya ang huling laro niya sa lugar na ito at taon na ang lumipas magmula noon. Ngayon ay parang nagsisink in muli sa kanya
ang mga bagay-bagay. Nakabalik nga uli siya. At sa pagtingin niya sa kanilang bench ay makikita naman si Andrea na nakangiting pinagmamasdan siya. Nandito ka na uli, Ricky. Mapapanood na uli kita sa mga liga na tulad nito. Sabi nga ni Andrea sa kanyang sarili at sandali rin siyang nag-thumbs up sa binata na napangiti na lang. Dito na nga makikita si Mendez na sumugod papunta sa basket. Nang makita naman ito ni Andrew Salome ay napangiti ito at binigyan ng depensa ang kanyang coach. Sa pagyuko nga ni Mendez ay siya rin pag-abang ni Andrew dito. Makikita ngang papalapit na ang palad ni Salome sa bola. Kaso ngumiti si Ricky nang bumigla siya ng iwas dito sa pamamagitan ng mabilis na pagkaliwa. Ang mga malapit na manonood ng sandaling iyon ay doon na nga napatuon ng atensyon dahil nakita nila ang galaw na iyon ni Mendez. Ang bilis talaga ni coach, sabi nga ni Andrew sa sarili, at sa paghabol niya ay naramdaman na lang ng kanyang braso ang pagdiin ng kanang braso ng kanyang coach. At pagtingin niya rito ay isang one-handed floater shot ang ginawa ni Mendez. Sa pagpasok nga noon sa basket ay siya naman pagkalampag ng mga manonood sa kabilang panig ng isang dunk ang pinamalas ni Janry Perez. Isa itong windmill dunk at sa pagbaba nito ay siya rin pagtaas niya ng kamay na lalong ikinalakas ng cheer ng kanilang mga supporters. Umalingaw-ngaw nga sa loob ng bench ang malakas na cheer para sa Sea Lions. Napaseryoso naman nga si Valdez nang marinig ito. Parang home court advantage ito ng kalaban at mukhang napakaliit daw ng bilang ng mga manonood ang iniisip na sila ay mananalo. Sandali tuloy siyang napatingin kay Ricky na nagpa-practice dribbling sa isang dulo. Magagawa nga kaya naming matalong Sea Lions? Kaya mo ba, Mendez, na gawin ang ginawa noong Maki Romero? Tanungan ni Valdez sa kanyang sarili at napapitlag na lang siya nang may kamay na pumatong sa kanyang balikat ng oras na iyon. Ang lalim yata, Kap, ng iniisip mo. Kalma lang, para hindi rin kami kabahan. Sa totoo lang, lahat kami na datihan pang players natin ay kinakabahan sa labang ito. Pakiramdam ko ay wala tayong laban sa kalaban, pero hindi ko alam. Kapag napapatingin ako kay Mendez ay parang nagugulat na lang ako dahil ang kalmado niya. Pwede ba iyong mangyari? Seryosong tanong nga ni Remiel Lorenzo sa kanyang katabi na si Valdez. Hindi ko rin alam. Basta stick tayo sa mga plano ng coach natin. Sabi na lang ni Gerald Valdez na huminga na lang ng malalim para alisin ang kabog sa dibdib niya. Ilang beses na naman nilang nakalaban ng Puerto Galera, pero ngayon lang daw yata siya kinabahan ng ganito. Nang tumunog na nga ang buzzer ay doon na nga lalong nag-ingay ang mga manonood, lalo na ang mga nakaasul. Makikita nga ang pagpila ng lahat sa gitna at nagkamayan. Walang coach ang Sea Lions dahil si Henrik na ang gumagawa ng trabahong iyon. Walang anumang mga salita ang lumabas sa bibig ng bawat isa, maliban na lang na makaharap na ni Ramirez ang magandang coach ng Mansalay. Hindi ko in-expect na isang magandang babae ang magiging coach ng Mansalay. By the way, I'm Henrik Ramirez. Baka want mong after ng game may sumama ka sa Puerto para mag-relax. Nakangiting wika nga ni Henrik kay Andrea na seryoso lang na pinagmamasan ang preskong ace player ng kalaban. Napasulyap naman dito si Ricky at parang wala lang sa kanya ang bagay na iyon. Nakita kasi niya ang mga mata ni Andrea at mukhang ito raw ang bahalang sumira sa pagpapakyut ni Ramirez sa kanyang girlfriend. Sorry Mr. Ramirez, pero kay Ricky Mendez na ako sasama. Sabi nga ni Andrea na binigyan ng mapagmataas na tingin si Ramirez na bigla na lang napaseryoso dahil parang na-reject siya ng babaeng ito. Nang mapatingin pa nga siya kay Mendez ay parang nakaramdam siya ng inis dahil parang nginitian siya nito. So nililigawan ka ni Mendez? Maybe pwede pang magbagong isip mo after ng game na ito kung tatalunin ko siya sa larong ito. Sagot pa ni Henrik na parang ayaw pang magpatalo. Makikita nga na napatingin na lang sa kanya ang mga players niya na pabalik na sa kanilang bench. Nope, Mendez was already my boyfriend and huwag ka magpapakasiguro dahil bilog ang bola. If your team lost, well, simula na siguro para kabahan kayo. Sagot pa ni Andrea na hindi na hinintay ang sasabihin ni Henrik. Basta na lang siya iniwan ng dalaga at hindi ito nagustuhan ni Henrik. Shota pala siya ni Mendez at mayabang siya. Maganda ka lang. Pero hindi mangyayari ang sinabi mo. Mahinang wika ni Henrik na mabilis na bumuntong hininga para ikalma ang kanyang sarili. Pagbalik nga niya sa mga kasamahan niya ay mararamdaman ang tila sasabog niyang gigil na mamaya raw niya ilalabas sa laro. Team, mga kasama, tambakan natin ang kalaban. Huwag natin silang bibigyan ng pagkakataon. Depensahan natin sila
na parang kalapan ng kalaban natin. Huwag natin silang pagbibigyan. Iparamdam nating tayo yung defending champion. Seryosong winika ni Ramirez at tumango naman ang kanyang mga kasamahan na makikita rin sa mga mata ang kaseryosohan. Copy Captain. So, ako ba ang bahala kay Mendez o ikaw na? Pasimpleng tanungan ni John Ray Perez na inaayos ang headband na inilagay niya sa kanyang buhok. Ako ang babantay sa kanya. Sisiguruhin ko na wala siyang himalang magagawa hanggat ako ang kanyang katapat. Sabi ni Hendrik na humanda na para sa pagpasok nila sa loob ng court. Good luck Mendez. Mukhang unang game pa lang ay makikita mo na ang bagsik ni Hendrik. Sabi naman ni Carlo Ibanez sa kanyang sarili. Kasabay nga rin ito ay ang kanyang pagtayo dahil kasama siya sa first 5 ng Sea Lions. Puerto Galera Sea Lions. Henrik Ramirez number 3, 5'8", point guard. John Ray Perez number 5, 5'8", shooting guard. Nico Terona number 16, 6'5", small forward. Carlo Ibanez number 24, 6'7", power forward. Jerick Salonga number 4, 7'0", center. Mansalay Black Knights. Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Andrew Salome number 20, 6'0", shooting guard. Gerald Valdez number 23, 6'3", small forward. Arjon Balbuena number 17, 6'7", power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Nasa loob na nga ng court ang starting 5 ng dalawang team at makikita na pagdating sa height ay nakakalamang ang Sea Lions, lalo na nga sa ilalim ng basket. Paano ba naman daw mapipigilan ng taga Mansalay ang sentro na si Salonga kapag nandito ang bola? Ito ang sinasabing pinakamagaling na sentro ng liga kung saan ay may stats siya last year na 15 points per game, 13 rebounds per game at 3 blocks per game. Kapag makikita siya ng kalabang may dala ng bola ay natatakot na silang umatake. Hindi rin kasi basta-basta mauutakan ang sentro ng defending champion dahil bumibigla ito ng mabilis na response kung sakaling mababasa niya ang gagawin ng kalaban. Napalunok na nga lang si Magbuo nang tumayo na siya sa harapan ni Salonga. Matipuno ang katawan nito at makikita rin dito ang makapal na kilay na sinamahan pa ng seryosong titig ng medyo mabilog ditong mga mata. Ang laki talaga ni Salonga. Nasabi na nga lang ni Magbuo sa sarili. Makikita nga na naghanda na rin ito dahil sa papalapit na ang referee. Mula naman sa ibang mga players ay makikita na kaagad ang pagkabog ng dibdib ni Balbuena nang bantayan na siya ng seryosong si Ibanez. Natatandaan niya kasi kung sino ito. Sa pagkakaalala niya ay dating manlalaro ito ng Kalapan at isa rin sa mga magagaling. Mukhang tagilid ako sa isang ito, sabi nga ni Balbuena nang mapatingin sa seryosong katapat na nakaasul. Bakit hindi na ikaw ang nasa shooting guard position? Tanong naman ng manlalarong si Terona kay Valdez na seryosong nakatingin lang sa gitna ng court. Andrew Salome, good luck. Wika naman ni Perez na parang inaantok ang mga mata habang nakangiting nakatabi kay Andrew Salome na ngayon ay biglang kinabugan ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Nakalaban na naman namin ang Sea Lions dati, pero bakit ngayon parang kabado ako ng sobra? Tanong nga ni Andrew sa sarili at napalunok na lang siya nang pumesto na ang referee sa gitna ni na Magbuo at Salonga. Girlfriend mo pala Mendez ang magandang ninyong coach. Malupit ka rin pala sa babae. Pero sa ngayon, focus muna ako sa laro. Tingnan nga natin kung gaano kagaling ang player na pinagmamalaki sa akin noon ni Mover Flores. Mahinang wika naman ni Ramirez habang si Mendez naman ay inihanda ng kanyang sarili sapagkat sumilbato na ang referee. Dito na nga makikita ang pag-angat ng bola at tumakbo na nga rin ang oras para magsimula na ang laban. Ang malakas na cheer ng mga supporters ng Sea Lions ay maririnig na lalo habang ang excitement naman sa iba ay tuluyan na nga lumabas. Excitement ito hindi dahil sa magandang laban kundi para ito sa magiging laro ng defending champion na palagi nilang inaabangan. Makikita na naman daw nilang muli ang mga highlights na magagawa ni Perez at Ramirez. Nanalo nga sa Salonga sa jump ball at inaasahan na ito ng kupunan ng Mansalay. Makikita nga pagseryoso sa mga mata ni Mendez nang iwanan siya bigla ni Ramirez. Ang bola ay bumulusok pababa at nakangiting sinalo ito ni Henrik na makikitang biglang ibinato papunta sa kanilang side na kung saan ay makikita ang seryosong mga mata ni Perez na kasalukuyang hinahabol ni Salome. Pagkasambot nga ni Perez sa bola
ay bigla nang dumiin ang mga paa niya sa sahig ng court at napaseryoso na lang si Andrew ng isang mabilis na paglapit sa basket ang ginawa nito. Kasunod din ito ay ang malakas sa pagtalo ni Perez at sinimulan niya ang laro sa pamamagitan ng isang one-handed dunk na ikinadagundong ng buong Calapan Coliseum. 2-0 kagad ang score sa quick play na iyon at sa pagsambot naman ni Mendez sa bola ay isang malakas na tiyan ng pangalang Ramirez ang sumalubong sa kanyang pagharap sa kanilang side. Nasa harapan na nga niya ngayon ang pinakamalakas na manlalaro ng probinsya. Bumaba ang katawan ni Ramirez at dito na nga niya ipinaramdam kay Mendez ang depensa ng pinakamagaling dito sa liga. Makikita rin ang mahigpit na depensa ng mga players ng Sea Lions sa iba pang kakampi ni Mendez at makikitang tila ayaw nilang patawirin ang bola sa kanilang side sa loob ng 8 segundo. Isa sa malaking bagay na mayroon ng Sea Lions ay ang kanilang man-to-man defense na mula unang quarter hanggang sa huli ay consistent. Kahit sinong ipasok sa team ay ganito ang ginagawa sa kalaban. Sabi nga ni Coach Andrea sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Ricky Mendez. Bumuntong hininga naman si Ricky nang makita ang mga kasama niya na bantay sarado ng mga kalaban. Nasa harapan din niya ngayon si Ramirez at mukhang wala itong balak na siya ay palampasin dahil nakabang ang mga paa nito sa direksyong kanyang pupuntahan. Ang lakas din ng cheer ng mga supporters nila at nakakabingi ito na pwedeng ikadistract ng laro nila. Tumatakbo ang oras, Mendez. Sabi pa nga ni Ramirez. Samantalang si Valdez naman ay hindi pa kawalan ng kanilang mga bantay. Kailangan makalapit ako kay coach. Hindi niya kaya si Ramirez. Sabi naman ni Salome sa sarili. Kaso, hindi naman siya layuan ni Perez na grabe kung makadikit sa kanya. Bumibilang na rin ang referee at kung titingnan ay tila mauubos na ang 8 segundo nila. Makikita nga rin ang kaba sa mga mata ng mga players na nasa likuran ni Andrea sa kanilang bench. Maya-maya pa ay sumalbato na ang referee at natawagan na nga ang team ng Black Knights ng 8-second violation. Turnover kagad ang nagawa ni Mendez at masayang nag-apiran si Ramirez at Perez habang nakatingin sa kalabang ibinigay ang bola sa referee. Napaseryoso na nga lang si Valdez sa nangyari. Wala rin daw siyang magawa sa unang possession nila dahil sa kanyang bantay na isang magaling na defender. Kung ganito raw ang mangyayari palagi ay mukhang mahirapan daw silang makausad. Pero kalmado pa rin si Mendez. Nasabi na nga lang niya sa kanyang sarili at ganoon din nga nakita niya sa kanilang coach na si Andrea na parang hindi man lang daw nag-aalala sa posibleng masaklap nilang pagkatalo. Ganito rin si Mendez noong nagko-coach siya. Paano ba niya nagagawang maging ganito sa kabila ng lakas ng kalaban namin ngayon? Sumilbato na nga ang referee at nang gawin na ng Sea Lions ang inbounding ay umilangaw-ngaw naman ang malakas na cheer para sa mga ito. Sinambot nga ni Ramirez ang bola at sa pagharap niya sa kanyang defender na si Mendez ay laking gulat niya nang ang nasa kamay niya ay biglang naglaho. Isang steal ang ginawa ni Mendez at ang bola ay tumalbog palayo. Ang mga manonood ay nabigla sa nangyaring iyon at dito nga makikita ang paghabol ni Perez at ni Ramirez. Pero nang matamaan muli ng kamay ni Mendez ito ay hinampas niyang muli ito palayo sa dalawa. Ang mga manonood nga ay napaseryoso sa habulan ng bola na iyon na lumampas na sa gitna ng court. Si Mendez naman ay focus lang sa bola at nang tumakbo sa magkabilang gilid niya sina Perez at Ramirez ay dito na nga lalong napaseryoso ang mga manonood nang mas maunahan niya ang dalawang iyon. Kung may pinakamabilis mang manlalaro sa loob ng court ngayon, walang duda na sa Ricky ito. His speed was built for years dahil sa consistent niyang pagtakbo tuwing umaga. And kahit nagpahinga siya ng paglalaro, ay ginagawa pa rin niya ito. Seryosong winika ni Andrea sa sarili na hindi maiwasang mapakuyom nang mahawakan na nga ni Mendez ang bola at tumalon patungo sa basket. Isang layup ang ginawa ni Ricky Mendez at walang nagawa sina Perez at Ramirez kundi panoorin ang pagpasok ng bola sa basket. Dahil hindi nila nagawang maabutan ng player na ngayon ay pinatahimik ang nag-iingay nilang crowd. Huminga naman ng malalim si Ricky Mendez at nang kumuyom ang kanyang kamao ay doon na siya napasigaw sa tuwa dahil sa wakas nagbalik na raw siya. Mas malakas, mas mabilis, mas magaling kung ikukumpara sa dati niyang paglalaro noon. Si Andrew at Gerald naman ang oras na iyon ay dahan-dahang napangiti na makita si Mendez na nilampasan ng dalawang malakas na manlalaro ng Sea Lions na sina Perez at Ramirez. Tila babaliwala lang sa kasamahan nilang ito ang dalawang iyon kung pagmamasdan ang kinilos nito. Depensa na, bulalas nga ni Mendez na tumayo sa gitna ng court
at humarap sa pagmumula ng kalaban sa pagbalik ng posesyon ng bola sa mga ito. Binago nga kaagad ng pinakamalit na player sa loob ng court ang mood ng laban nilang ito. Ipinakita niya sa marami na kaya niyang lampasan si Ramirez at ito ay sa pamamagitan ng isang simpleng layup na kanyang ginawa. So, nandito na naman tayo para mag-shoutout sa mga nag-comment noong update noong Monday. So, simulan na natin ang pag-shoutout. Shoutout kina Donna Olimpo, EJ Freya, Trisha Paligutan, Del 6ME, Emilia Manzano, Antonio Dumalaos, Carol Abiuan, Jose Tampoco, Charles Gail Bobis, Lakay Campos, Christoph F21, Justin Bulan, Rex Oybar, Ram Chris Metante, Swetenia Magbanwa, Juven Rebucan, Mark Alba, Juan Tubali. So sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang sa update na ito at isha-shoutout natin kayo sa Friday. Tapos sa mga interested namang mag-avail ng advanced chapters natin ng Book 4, starting chapter 156, sa mga may interesado, mag-PM lang sa Facebook page o kaya sa FB account ko na lagi nasa thumbnail ng ating update. So yun lang, 10 pesos per update, per chapter ang ating price, tapos online payment lang. So bale, thank you. Friday ulit tayo. Happy reading, happy Wednesday.